Ilaw sa daan is my favorite. Ah, Four of Spades, I love you! Here guys, for the eyeshadow, this is... Yan, shoutout kay first kay Ingo at sa Ingo Adventures, mga subscribers natin dyan, and to Ate May, of course. Maraming salamat for taking care of us dito sa aming 1-week Euro trip. Definitely, magkikita ulit tayo next year or earlier. Dadalik ko naman yung family ko dito. And I'm just really happy with the service, and I'll see you soon. Thanks Kuya Go, thanks Ate May, God bless you. Panibagong achievement unlocked para kay Alden Richards ang mag-cycling sa isang sikat pero matarik na ruta sa Italy. Munti ka na nga raw siyang sumuko in the middle of the ride. Kung bakit? Alamin sa chika ni Athena Imperial. Alden Richards shares how much he loves cycling. At one for the books, ang most recent ride niya abroad. Sumabak siya sa Passo dello Stelvio ride, isang challenging cycling ascent sa Italian Alps. Dinaanan ni Alden dito ang highest paved pass sa Italy na may taas na mahigit 9,000 feet. Sabi ni Alden sa kanyang post, halos sumuko siya sa ride. Nang matapos ang challenging ascent, napaiyak daw si Alden habang kumakain ng hotdog sandwich. Just last month, Alden won 4th place in his first cycling race. With cycling, that is something I can say na akin lang siya. Yung experience ko sa pagbabike, that's one thing I can say that is solely mine. The skills, the strength, my bicycle, it's only when I was cycling, parang the only thing that mattered was me, my bike, and the road ahead. Nagsimula sa cycling ang Kapuso actor for his mental health. He bikes at least 5 times a week. Kwento ni Alden sa GMA Integrated News, sa kanyang contract signing para sa isang endorsement, in the past months, gumigising daw siya ng maaga para magbike. But syempre, since I wanted to start my triathlon era next year, I'm gonna be breaking in the disciplines one by one this year. And then next year, I'll start training. I wanna do it slow. Ayoko siyang madalian kasi nga baka ma-half-baked. Bukod sa work, endorsements, projects at sport, umaattend din si Alden ng flying school sa Pampanga. Fun. First time ko after 15 years magkaroon ulit ng classmates. Grabe. And it's very surreal. At saka, kahit ako yung pinakamatanda sa batch namin, yung mindset ko naman is same wavelength sa kanila. And ang sarap lang din ng experience na nakakapasok ko sa classroom ulit. You get to listen to your instructor, you get to study subjects. Sabi ni Alden, marami man siyang dapat i-accomplish, time management is his secret to tick off goals in his list. Again, like yung lagi kong sinasabi, it always boils down to time management. Walang busyness sa mga bagay na gusto mong gawin. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Hello Kathden fans! Yung ating main items mga kasembreros ha, si Ma'am Catherine Casalinano sa Youngest Richest Filipino ngayong 2025 mga kasembreros pinakamayaman. Tapos itong si Ma'am Catherine nag-live kagabi at saka parang sabay sila no, si Mr. Alden din nag-shoutout din siya mga kasembreros. Si Ma'am Catherine dito, parang short lang itong live niya kagabi mga kasembreros. Tapos parang yung pinapatugtog pa niya dito is ilaw sa daan no ng Four Spades mga kasembreros. Parang paborito niya yung singer or grupo ng mga aawit na ito na Four Spades mga kasembreros. So parang nagulatan ako kasi parang maikli lang yung kanyang dito, yung kanyang live kasi parang sinabi Baby Kyo na ay malikot sa likod no. Parang naglalambingan yata sila. Kung kaya medyo maingay at saka distracted si attorney mga kasembreros kaya parang in-end live niya kaagad. So short lang siya, no? Parang nag-shout out at saka nag-kwentuhan saglit, no? Actually parang walang kwentuhan, parang ayos-ayos lang siya mga kasembreros na naka-wardrobe siya. Tapos yun, tapos naputol din agad mga kasembreros. Tapos si Sir Alden naman, so dito ko nalaman na parang babalik yata sila sa Europe, no? Kung hindi man sa Italy ay sa anywhere sa Europe mga kasembreros. So nag-shoutout siya dito, nagpasalamat sa kina Ingo at siya kay May, no? Nag-accommodate sa kanila doon sa Italy mga kasembreros. Ang sinabi niya pa dito ay parang babalik siya kasama ang kanyang family naman mga kasembreros.
So kasi purely Ferrari invitation lang yon. So hindi kasama si Daddy Bay at ang buong family mga kasembreros. So tapos yun, parang baka mamaya or mamayang gabi ay andito na si Phenomenal Box Office King. Kasi nga nasa airport siya nito. O baka nasa biyahe na siya ngayon. Abang-abang tayo sa update niyan mga kasembreros ha. Ng kaganapan ni Sir Alden sa makakapiling na at saka mabalik Pinas na si BOK mga kasembreros. And then ito, nakaka-proud ito, yung listahan ng youngest and richest Filipino. If I'm not mistaken, siguro from dito yung mga politicians at saka artista. Kasi hindi nakasama dito si si Alden kasi ang age range na nilagay dito ay 20 hanggang 39 years old. Tapos si Ma'am Bea Alonzo lang at saka si Ma'am Catherine Bernardo, no? Yung kilala ko dito na artista na nakasama sa pinakamayayaman mga kasembreros. So, tapos yung iba dito ay si Leandro Leviste, pinakamayaman, no? 32. Nasa Forbes din to, no? Anak ni Senator Loren Legarda, ito si Leandro Leviste ng Batangas, no? Congressman yata siya sa anong distrito nga pa sa Batangas. So, parang ganun siya mga kasembreros. Tapos yung mga Zubel, no? Talagang mayaman yung mga Zubel, ang Coson Razon. So, nakaka-proud kasi si Ma'am Catherine ay kasama dito mga kasembreros, no? 29 years old. So, hindi nilagay yung kanilang net worth. Pero yung sinearch ko ay parang nasa 850 million, something like that. Pero palagay ko na dagdagan pa yun kasi kung current siya. And wala kasi nakalagay na parang current nila, no? Kasi for their confidentiality mga kasembreros ng kanilang income. Si Sir Alden, kasi hindi ko parang medyo hindi ako agree dito na wala si Sir Alden kasi sa kaliwat kanan na endorsement ba naman at saka business ni Sir Alden. Pero palagay ko rin yung ibang businesses niya nakapangalan yun kunwari kay Ma'am Riza, yung mga Conchas, yung sa McDo, no, baka kay daddy niya yung iba mga kasembreros para meron din silang source of income mga kasembreros. Palagay ko lang ganun siya. Kung kaya yung pag-declare ni Sir Alden ng kanyang kanyang income ay hindi nakasama yung mga businesses na iyon mga kasembreros, no? At saka si Sir Alden kasi talagang matulungin ito, no? Talagang charity, kaliwat kanan, scholarship, foundation, and so on. So kung kaya hindi lamang siya purely for pampahambog ng kaperahan, kundi talagang sinishare niya yung kanyang blessing na umaapaw mga kasembreros. So kasi nung nakaraan na sinearch ko dito ay kasama si Sir Alden, no? Pero yun po ay general na kasama sina Manny Pacquiao, no? At saka sina Sharon Cuneta, Willie Revillame, Piolo Pascual, Ding Dantes, Agamulak, and so on mga kasembreros, Ma'am Marian Rivera. So yung last dito na nakalagay 2025, pero palagi ko April pa ito or if I'm not mistaken, and then January pa nga to January 2024. So parang ang laki na ng pinagbago ng kanilang mga income, and I suppose, no, na talagang kasama Sir Alden dun sa youngest, pero hayaan na natin. And then ito, next item natin mga kasembreros, na feature. So malapit pala siyang sumuko, parang dun sa 24 oras kasi ay in-interview siya, no, na yun nga, malapit na pala siyang or muntik na siyang sumuko sa kalagitnaan ng ascending dun sa may pagbabike niya mga kasembreros sa Italy nga, no. Kasi nga sobrang taas, more than 9,000 feet yung taas ng mga kasembreros. Imagine, tapos paakyat siya. So yun sasabi ko na sobrang hirap kapag paakyat. Pero pag pababa, medyo lie low na siya ng konti mga kasembreros, no? Tapos grabe, sobrang busy ni Sir Alden. Tapos next year, parang uunti-untiin niya, magbago ulit yung routine niya kasi triathlon naman yung kanyang itatry mga kasembreros. So baka next year na siya attend, no, or dadalo sa Tour de France mga kasembreros kasi yun yung Tour de France mga kasembreros. So ito yung kwento pala na napakain siya ng hotdog sandwich mga kasembreros kasi nga ay sobrang hirap at sobrang pagod niya dun sa kanyang pagbabike mga kasembreros na pataas.
So, sobrang busy, no? Sabi niya dito ay siya yung pinakamatanda sa kanyang klase sa pagpipiloto. Pero sobrang fun, no? Kasi yung isip niya ay pwedeng maging teenager din mga customers at saka masabayan yung kanyang mga kaklase mga customers. And time management, no? Kasi endorsement, taping, and yun nga, yung pagpipiloto, tapos pagbabike. And then next year ay panibago na naman, no? Triathlon na naman mga customers. Grabe, no? Ibang klase talaga si Phenomenal Box Office Cinema King customers. Time management, tama yun. I agree, kailangan talaga marunong ka mag-manage ng time mo mga kasembreros kasi hindi mo hindi ma-order yung iyong galaw at ang iyong mga plano kapag wala kang time management. And then ito, so naano ako dito na parang si Sir Daniel Padilla daw ay parang medyo nakasimangot, no, nung tinanggal yung kanyang shades mga kasembreros kasi nga parang sa airport sila neto, tapos kailangan, di ba, pinipicturean yan sa airport mga kasembreros. Tapos ang caption dito, attitude talaga to si Daniel, bad trip siya kasi pinatanggal shades niya. So parang ganun mga kasembreros. Nakasmile naman siya, so parang kasi talagang parang shades is life sa kanya mga kasembreros, no? So kaya nung pinatanggal ay parang medyo na medyo na bad trip. Pero okay lang naman siguro, no? Kasi parang may tour yata sila nito, may pupuntahan. Kung kaya ay, tawag dito. So parang hindi nga maganda yung mood niya, no? Pero parang natural lang sa kanya kasi yung ganyan, no? Hindi gaanong palang ngiti, mga kasembreros, unlike kay Sir Alden. So, yun po. And then ito, sobrang lupit ito mga kasembreros, si Lexine, dun sa kanilang junior competition na pagsasayaw nga, no, sa Amerika. Ay, ang lupit pala talaga, no? Hip-hopper, hindi ba kasi hindi ka naman papadala sa ibang bansa na kung hindi ka malupit sumayaw. So, ang galing pala nila, no? Na sumayaw kasi kanina ko lang nakita, kanilang shinare mga kasembreros yung kanilang video. So, parang sa mga Bernardos, iba-iba yung kanilang trabaho, no? Yung ate niya pala ay nurse, si Kevin pala is nurse. Tapos sumunod doon ay parang flight attendant, something like that mga yes, tapos so yung Catherine yung dito yung phenomenal star artista, tapos si Lexi naman ay dancer. So grabe, ang dami nilang ang dami nilang talents mga kasembreros, no, sa kanilang pamilya. So ang lupit, no, lupit, hindi lang gaanong maklaro or malinaw kung sino si Lexi, pero ang galing lupit nila lahat mga kasembreros na sa dance moves. So hip-hopper pala talaga ito si Ma'am Lexine. Bihira ko lang, parang ngayon ko lang talaga nakita yung action at saka moves niya mga kasembreros na magaling pala talaga siya. So parang she's making a trademark or name na hindi nakadikit parati sa kanyang tita na si Ma'am Catherine mga kasembreros kasi passion niya ang pagsasayaw. Alright, so na po sa ating Kathleen items, sana po ipahinggan po natin ang Word of God. Today is September 16, 2025, Tuesday na po. Sana po ipahinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title po natin, ibigay natin kay Lord. Psalms 37 verse 5, commit your way or plans to the Lord. Trust also in Him and He shall bring it to pass, or pangyarihin or gaganapin niya mga kasembreros. So ito po ay isang encouragement, no? Pampalakas sa atin mga kasembreros na ibigay natin kay Lord. Minsan yung isang bagahe, di ba? Kunwari may isang bata or may isang individual, may isang tao na papabuhat-buhat niya yung isang mabigat na bagahe or yung isang dalahin mga kasembreros. So kapag matagal na yung journey, matagal na siya naglalakbay, matagal na niyang buhat-buhat yung problema or yung burden na iyon or yung bagahe na iyon mga kasus, di ba mahihirapan siya? Mga ngalay ka talaga mga kasus at eventually ay susuko ka mga kasembreros. Pero kapag ibibigay natin ito sa isang tao, let's say mga malaki yung katawan, no? Yung mga malakas mga kasembreros, mga maskulados, no? So mas gagaan sa atin mga kasembreros. So ganun din po sa ating problema, sa ating mga trials, sa ating mga plans, sa ating mga decisions, sa ating mga problema na kinakaharap araw-araw. So ibigay natin kay Lord, but not literal na, oh Lord, ito na sa iyo, kasi hindi natin nakita ang Panginoon, di ba? We can feel His Spirit, we can feel His presence, no? Pero hindi natin siya nakita as physical, kasi kapag siya ay physical, hindi siya eternal mga kasembreros. Ang kapag tayo po ay nasa physical world pa, lahat ng ito
ay temporary. Kasi ang Diyos po natin ay eternal, forever siya, kung kaya hindi natin siya nakikita mga kasama sa physical world na ito. So ang verse na Psalms 37 verse 5 ay isang powerful reminder, no, na ilagay natin yung ating tiwala, yung ating pananalig, yung ating trust mga kasambero sa Panginoon, at i-surrender natin ba? Kapag commit na, sabi dito, ibigay natin kay Lord, i-commit natin yung ating mga plano. Sa panalangin yan mangyayari mga kasambreros, no? Lord, I commit my plan, my choice, my decisions, yung aming gagawin, no? Yung aming activity na gagawin, yung aming strategy, nawa ay i-bless mo Panginoon and so on. So kapag nakailang tries ka na, tapos nagbibigay ng insinuation or pahiwatig ang Panginoon mga kasambreros na hindi ko ito kalooban, so wag natin ipagpatuloy, okay? Kasi anything na hindi kalooban ng Panginoon ay wala po siyang approval na ibibigay mga kasambreros. In short, hindi iyon magtatagumpay kahit na anong pilit po natin. So when we commit our ways to the Lord, we are acknowledging that His ways are higher than ours and that He ultimately knows what is best for us. We let go of our need to control every aspect of our lives by trusting in Him completely. So napakaganda mga kasambreros. So kung pa yung isang tatay, hindi niya magagawa or hindi niya mafe-feel yung kanyang pagiging tatay kapag hindi niya ginagawa yung kanyang responsibility, tama? Kunwari, yung anak niya is 1 year old, 2 years old, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang sa makatapos ng pag-aaral. So, the father and the mother, mga kasambreros, have the responsibility to pakainin yung anak, bigyan ng shelter, bigyan ng pagkain, bigyan ng damit, bigyan ng education mga kasambreros or paaralin sila. So, yun yung mga basic, no? Pero syempre, no, kailangan din ng of course, yung spiritual food mga kasambreros, yung turuan ng magulang ang mga anak ng pagbabasa ng Biblia, ng ng pagpapakain ng spiritual food sa kanila mga kasambreros. So, ang Diyos natin ganun din siya mga kasambreros. Kapag nawala na tayo ng wala nang silbi, kapag parang wala na siyang lugar sa ating puso, sa ating buhay, kasi tayo lang naman ang gumagawa, kaya ko to, ako lang to, kaya ko to. So wala nang papel ang Diyos. So ang kanyang pagiging tatay, ang kanyang pagiging Diyos ay nawawalan po ng place ba, nawawalan ng lugar, kung na out of space na siya mga kasambreros, kasi nga tayo lang naman gumagawa, no? Kapag tayo gumagawa ng trabaho, hindi natin sasabi na, Lord, gabayan mo kami, manguna, and so on and so on. So, tapos kapag decision ka, kapag gumagawa ka neto, kapag nagbiyahe ka, hindi ka mananalangin na, Lord, gabayan mo kami, be your traveling mercy be upon us, and so on. So, kapag kumakain ka, hindi ka rin nagpapasalamat. So, parang nawala na. Kung pa sa isang relasyon, no, kung pa yung ex mo, ay hindi na part ng buhay mo kasi nga wala na siyang silbi. Kaya hindi mo na siya mahal at saka wala na siyang space, hindi na siya deserving ng time, ng oras mo, ng pag-ibig mo, ng care and concern and so on. So, parang ganun ang Diyos natin mga kasus kapag nawawala na siya ng lugar sa ating buhay. So, hindi na niya magagawa yung kanyang part bilang Diyos sa ating buhay mga kasambreros. So, parang ganun siya, no? So, para mas malinaw nating napipicture out mga kasambreros na kung kailangan i-commit natin yung ating ways, yung ating plans and future mga kasambreros. And even, no, lalong-lalo na po yung ating buhay, no? Let's surrender our life to God mga kasambreros. This verse encourages us to release that burden and lean on God for guidance and direction. When we trust in the Lord wholeheartedly, we can rest assured that He can or He will act on our behalf, orchestrating things in ways we may not even imagine. So, ito rin kasi yung matindi kapag ang Diyos po natin ang kumilos, kapag we always surrender our lives, our plans, our purposes, our motivations, our minds, our hearts mga kasama sa Panginoon, our choices, ayan, nakakamangha, no, or mamamangha tayo sa magiging resulta nito mga kasambreros. And ang verse na ito, no, Psalms 37:5, ayan, napaka-beautiful promise sa atin mga kasambreros na nagre-remind ng faithfulness, no, ng katapatan ng Panginoon at ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. So as you journey through life, remember to commit your way to the Lord, trusting in His goodness and timing. Let go of your worries and uncertainties, knowing that God will work things out for you for your ultimate good. Embrace this verse as a source of comfort and assurance that you are not alone in your struggles. So hindi talaga tayo nag-iisa sa ating mga struggles sa buhay mga kasambreros, but rather, you have a loving and omnipotent God
who is always ready to act on your behalf when you place your trust in Him. So yun lang yung sekreto, kailangan ilagay natin at saka ilatag sa Kanya ba yung mga yung tiwala natin, yung plano and so on. So ang salmista kasi dito ay nag-encourage sa atin, no? Let's trust in Him, mga kasamaras. Let's trust, let's commit everything to God. Kasi alam niya yung future, alam niya, kasi Diyos siya, mga kasamaras, as simple as that. Diyos siya, tao tayo, so He knows every single thing. Kaya alam na alam niya lahat, mga kasamaras. Alam na alam, as in alam na alam, mga kasambreros. So, cross-reference natin na verse ay yung Proverbs 3:5-6, no? Na trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and in all your ways submit to Him or acknowledge Him, and He will make your paths straight. So ito ang passage na nag-further emphasize ng notion ng relinquishing control. So ibig sabihin, sumusuko tayo ng ating control, at kung sa isang kotse, ang manibela ay hinahayaan natin na si Lord, mga kasamaras, na mag-drive at mag-control sa ating buhay, sa ating mind, mga kasamaras, because alam na alam niya, at saka alam na alam niya yung best and better and greatest and greater sa ating buhay, more than we do for ourselves. I remember, so yun po, mga kasamaras, no, we can trust God with our desires by committing them to Him wholeheartedly. This means surrendering our hopes, dreams, and longings to His will and timing, knowing that He always has our best interests at heart. So alam na alam niya, mga kasamaras, because wala namang tatay ang gagawa ng masama or magpaplano ng masama sa kanyang anak, di ba? Kung ating tatay nga ay nagbibigay sa atin at saka naging responsable and doing the best for us, how much more yung ating tatay na makapangyarihan ng ating Panginoon sa Diyos, Panginoong Diyos, mga kasambreros sa langit. So always trust His process and His ways, mga kasambreros, because He is a powerful, loving, great God. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Nawa pa ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, pagtitiwala at trust na ilagay natin sa Kanya ang lahat ng ating pangarap, ang ating dreams, ang ating future, ang ating burdens, ang ating trials and problems and challenges. In the mighty name of Jesus we pray, Amen and Amen. See you next time, mga sursen. Paalam po. I love you.